Hi everyone! Good morning! And pakinggan natin ngayon guys sa aking babasahin galing sa Biblia through my cellphone ang isang katuroang itinuro ng Panginoong Jesus sa mga alagad na kapupulutan natin ng mabuting aral galing sa Diyos para sa ating mga tao. So basahin natin ngayon ito sa Marcos 23-28. Ito'y katuruan tungkol sa araw ng pamamahinga. But actually, guys, it is habag kaysa alay. O obedience than sacrifice. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit itong pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." So sabi kasi sa katuruan sa Israel, sa araw ng pamamahinga, it's Saturday or Sunday. Ewan ko kung ano, Sunday or Saturday sa kanila. Ngayon, sa atin ganun din. Hindi pwedeng kumilo sa mga tao. Kailangan magsamba lang sa Diyos pag araw ng pamamahinga. Pero nung time na yon, pumitas ng trigo yung mga alagad ni Jesus ng Panginoon. Sinagot naman sila ni Jesus, nagalit yung mga Pariseo. "Hindi pa ba ninyo nababasa," sabi niya ng Panginoong Jesus, "ang ginawa ni David noong panahong si Abiatar ang pinakapunong pare, nang si David at ang kanyang mga kasama ay magutom," yun nga, "at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos." Oh, paano yun, guys? Parang kalabag-labag yun sa labag yun sa Diyos, di ba? Pero pinangyari ng Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. So, dinugtong pa ni Panginoong Jesus ang ganito. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Correct. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Hallelujah! So, kahit anong gawin ng Panginoong Diyos sa araw ng pamamahinga, pwede ng Panginoong Jesus. Hallelujah! So, ang araw ng pamamahinga sa panahon natin ngayon, pumapatak ito sa araw ng Sabado sa mga Sabadista at Linggo sa mga Christians. So, dapat obedience. Pero mas nanaig pa rin ang habag kaysa sakripisyo at obedience. 'Di ba? Nagugutom yung mga alagad, anong gagawin? Syempre kakain sila. So, dati sa Israelita bawal 'yon. So, nung dumating ang Panginoong Jesus, nangyari na. So, pinangyari ng Panginoon. So, ito ang tamang pagsunod sa salita ng Diyos sa kalooban ng Ama. Hindi nang itinuturo lang ng tao. Ang nabasa natin ngayon sa Biblia ay isang halimbawa ni Jesus sa atin upang gawin natin at piliin natin ang tama. Yung tamang gagawin dapat. So, mas mabuti ang mahabag tayo sa kapwa kaysa sa nag-aalay tayo. Mabuting sumunod kaysa magsakripisyo. Naway, manatili ito sa ating isipan at ating magawa ng may kasiyahan sa ating puso. Doon nalulugod kasi o natutuwa ang ating Diyos, di ba? Na patuloy na siya naman talaga ang patuloy na gumagabay at nagmamahal sa atin, kaya dapat siya ang malugod sa mga ginagawa natin sa buhay nating ito. So, pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng paulit-ulit, guys. At maibahagi nawa natin ito sa ating kapwa. Huwag natin sarilinin itong mga katuruan na to. Ibahagi natin sa iba. Salamat sa panonood at see you next time. Bye everyone! Peace! Love you with the love of the Lord!